Eto na, ngayong araw, pupunta tayo ng Iloilo. Susurpresahin natin sila. Nakarating na nga tayo dito sa Terminal 2. At habang inaantay natin yung flight, tawagin muna natin ang my sweet baby Dafula, ang aking anak. At sabay na rin natin ang pag-check ng mga messages at email. Ang kagandahan nga dito sa Terminal 2, kahit sa airport, marami silang charging area. And finally, magbo-board na tayo. Dahil na-delay yung flight, medyo mahaba yung pila. Pero kagandahan nun, namigay din sila ng mga snacks. Kasama na rin ang mga tubig. At makalipas nga ng ilang minuto, nandito na tayo sa loob ng eroplano. Pero isang iglip lang. At finally, eto na, nandito na tayo sa Iloilo. At habang ng pababa, at dahil na matatagalan ng aking sundo, naisipan kong maglibot-libot muna at maghanap ng kakainan. Kaya lang dahil nga wala din akong gustong makain, antay muna tayo hanggang sa nakakita ako ng restaurant kung saan nag-crave din tayo dito sa Iloilo ng La Paz Batchoy. Dito yan mismo sa airport. Kaya lang mamadaliin natin kasi nga hindi pwedeng mag-antay ang sasakyan sa labas ng airport ng matagal. Kaya kailangan na nating mag-antay kaagad. And finally, after ilang minuto, nandito na rin ang ating sundo. Mahabang gabi to at kailangan na naming pumunta kung saan man kami patungo. Makalipas nga ng gabi, naisipan naming lumabas at mag-ikot-ikot. Bumili na makakain sa umaga. At ito nga, natagpuan namin ang napakagandang simbahan dito mismo sa Molo, sa lugar ng Iloilo. Kung titingnan mo, para tayo nasa ibang bansa. Mapapawaw ka na lang sa ganda. Kaya shout out muna sa ating Tres Marias. Sobrang ganda ng simbahan. Salamat sa Diyos at nasilayan namin ang ganda ng lugar dito sa Molo, Iloilo. Kaya ito, picture muna kami. At nung pabalik na kami ng chapel, kami nagpamisa muna. At after nun, meron kaming pinuntahan na isa sa sikat na kainan ang seafood sa area dito sa Iloilo. Tara, samahan nyo kaming kumain. At ito nga, kasama ang buong pamilya. Minsan may mga bagay na sadyang nakakalungkot, pero may dahilan din tayo parang ngumiti at sumaya. Kung titingnan niyo po, ang ganda ng panahon. Kasing ganda at kasing sarap din ng mga pagkain dito. So eto na, dumating na
sa mga pagkain na aming pinaka-aantay. Shout out sa mama ko. At also na rin sa papa ko. At sa mataba kong kuya. Sa aking pamangkin na napakakulit. Pero tingnan nyo naman po, napakakalmado ng panahon. Kaya after kumain, tara, uwian na. Mas paborito naming sumasakay dito sa likod ng Rosco kasi mas nakikita namin yung ganda ng paligid. At kahit sobrang init man ang panahon, pero di na alintana sapagkat naglalakihan din ang mga puno dito sa lugar na to. Kaya yung preskong hangin, langhap na langhap mo. Ang amoy ng putik at ang amoy ng lupa. Yan. Paalam mo na kay Tita Maricho. At ito na, tuloy-tuloy ang biyahe. Pagkatapos nga ng mahabang araw, nag-decide na kaming umuwi sa lugar kung saan ako pinanganak, sa San Pedro. Mahabang biyahe, kaya enjoyin muna natin ang tanawin. Makalipas nga ang ilang minuto sa ating pagbabiyahe, narating na rin natin ang pangatlong lugar bago ang lugar namin. Ito ang Gimbal. At alam nyo ba ang kasunod na lungsod nitong Gimbal na to? Dito nyo matatagpuan ang isa sa pinaka-oldest church dito sa atin sa Pilipinas. At ito ang Miagao Church. Malapit na rin ito sa UP Visayas. At hanggang dito na lang po ang ating kwento sa araw na to. Kung gaano kaganda ang likha ng mundo. Maraming salamat. Thanks for watching.